Breaking news, galit na galit ang Japan dahil sa ginawa ng China. Dahil ang F-15 fighter jet ng Japan ay naka-target lock ng J-15 fighter jet ng China. At ang naturang pag-target lock ay 2 beses nangyari at ito ay sa loob ng 3 minuto. Ito ay isinagawa alas 4:32 ng hapon. Tinawag ng Japan ang aksyon ng China na extremely regrettable behavior ng China. Ito ay matapos magpadala ng mga warships ang China malapit sa Taiwan Strait. Nagpalipad din ito ng 3 drones at nagpadala ng 100 troops. Nagpalipad ng mga fighter jets ang Japan dahil napaulat na ang missile ng China ay itinutok sa Tokyo. Hindi ito mapalampas ng Japan. Ano ang ginawa ng Japan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito, nandito ka na rin lang naman. At i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay December 10, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako tayo mga kaibigan sa balitang Asia. Malapit lang ito sa atin. Ito ay tungkol sa napakatinding hidwaan sa pagitan ng China at ng Japan. Nagsimula ang lahat nang magsalita ang China nang sabihin ito na kanilang kukunin ang Taiwan ng sapilitan. Pumalag dito ang Japan at sinabi ng Japan na kung gagawin niya ng China ay hindi sila magdadalawang isip na magpadala ng kanilang puwersa, fighter jets, warships, troops upang labanan ang puwersa ng China dahil hindi nila pahihintulutan na kunin ang kanilang aliado sa paraan ng dahas. Bagamat aminado ang Japan na meron silang tinatawag na One China policy at nirerespeto raw ito ng Japan. Pero hindi naman mapakali ang China. Galit na galit ito dahil sa mga pahayag ng Japan. Ayon sa China, isa na ring provokasyon ang ginawa ng Japan dahil magpapadala nga ito ng kanilang puwersa upang labanan ang puwersa ng China. Hanggang sa magpalipad na rin ng mga fighter jets ang Japan. Nagpadala na rin ng mga warships at mga sundalo sa mga isla na pag-aari ng Japan na malapit naman sa Taiwan. 2 purpose daw kung bakit nila ito ginawa. Protektahan ang kanilang mga teritoryo at upang protektahan din ang Taiwan. Nagalit ng husto ang China rito. Nagpalipad ito ng mga drones at nagpadala na ng kanilang mga warships. At dahil nga rito mga kaibigan, napaulat na merong missiles ang China na kung saan itinutok ito sa Tokyo. Galit na galit dito ang Japan. Kaya naman nagpalipad ng fighter jets ang Japan at isa namang napakatinding aksyon ang ginawa ng China dahil ayon sa mga ulat, galit na galit ang Prime Minister ng Japan sapagkat ang kanilang F-15 fighter jets ay tinarget lock ng J-15 fighter jets ng China. Ayon sa mga ulat, sinabi ng Japan na ito na ang pinakadelikadong ginawa ng China laban sa puwersa ng Japan. Kaya hindi na nagdalawang isip ang Japan. Agad itong kumilos, gumawa ng aksyon at ayon sa ulat, ang Japan ay maghahain ng protesta dahil sa ginawa ng China. Dahil habang nagliliparan ang mga fighter jets ng Japan ay merong fighter jets ng China na nagmula sa kanilang carrier na Liaoning at dito nga nagsagawa ng target lock ang puwersa ng China sa fighter jets ng Japan. Ang tanong ay paano naman nalaman ng Japan na ang kanilang fighter jets ay tinarget lock ng fighter jets ng China? Ayon sa ulat, mismong iba't ibang mga fighter jets ng Japan ang nakadetect nito. Meron kasing kakayanan ang mga fighter jets ng Japan na malaman na ang kanilang mga fighter jets ay naka-target lock. Ayon sa Defense Minister ng Japan na isang napakalaking airspace violation
ang ginawa ng China. Nanatili namang kalmado ang Defense Minister at puwersa ng Japan dahil sa ginawa ng China. Ayon kasi sa Japan, maaaring naging accidentally target lamang ang kanilang mga fighter jets ng fighter jets naman ng China. Yan ay kung totoo. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Marami na ang mga nagulat, mga international news naging topic ito. Pero hanggang ngayon mga kaibigan ay wala pang direktang pahayag ang China tungkol sa pangyayaring ito. Marami naman ang mga nagsasabi imposible na maging accidental lamang ito. Talagang sinadya raw ito ng China, lalong-lalo na nitong mga nakaraang araw matindi ang kanilang mga bangayan. Meron silang palitan ng mga maaanghang na mga akusasyon. Kaya ayon sa mga eksperto, posible na talagang sinadya iyon ng China upang ipakita ang kanilang puwersa at upang ipakita rin ang kanilang galit. At ang incidenting ito, ayon sa ulat ng ABC News, ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong mga kasagsagang alitan ng dalawang bansang ito na merong fighter jets ng Japan ang tinarget lock ng puwersa ng China buhat noong 2013. Sapagkat noong 2013, nangyari na rin na merong Chinese warship at tinarget nito ang radar system ng Japan at ito ay nasa Japanese destroyer warship. Dagdag na ulat mga kaibigan ayon sa ulat ng TWZ na nitong nakaraang araw habang nagkakaroon ng annual bilateral exercise ang Japan at South Korea. Dito nga ay pinagsama-sama nila ang kanilang mga fighter jets ay nakatagpo naman nila ang mga fighter jets ng China at ng Russia. Kinumpirma ito ng Defense Minister mismo ng Japan. Ayon sa Defense Minister ng Japan na merong Tu-95B turboprop bombers ng Russia ang lumipad mula sa timog ng karagatan ng Japan at nagtungo naman ito sa East China Sea. Ayon sa ulat, nagkakaroon din ng exercise ang puwersa ng China at puwersa ng Russia. Katakataka rin na ang joint exercise ng China at ng Russia ay talagang natapat pa sa annual bilateral exercise ng puwersa ng South Korea at ng Japan. Nako mga kaibigan, patindi ng patindi ang tensyon sa pagitan ng China at ng Japan. At mga kaibigan, at kung sakaling magkagulo na nga ang China at ang Japan, sa tingin ninyo mga kaibigan, sino kaya ang magiging lamang? Lamang kaya ang China laban sa Japan o lamang ang Japan laban sa China? Pero sana ay magkaayos na sila dahil alam naman natin mga kaibigan na kapag magkakagera ang dalawang bansang ito, hindi malayo na tayo ay madadamay dahil tayo ay malapit sa Taiwan at tila napapagitnaan tayo sa pagitan ng China at ng Japan. At lalong-lalo na ang Pilipinas ay alyado ng Japan. Hindi malayo na baka tayo ay madamay kaya ipagdasal natin na sana ay magkaayos ang dalawang bansang ito.